Guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. For today's video guys, alam nyo ba, nag-remove si Facebook ng 10 million plus na mga fake Facebook account this year 2025 at baka ikaw ay isa sa na-remove dito sa Facebook or Meta World, di ba? And what creator should know? Ano yung mga dapat nating malaman at maintindihan? Bakit nga ba ito ginawa ni Facebook? So, ito yung ating topic overview, no? Sabi dito, in early 2025, Meta or Facebook parent company confirmed the removal of over 20 million fake or inauthentic profile. Ayan. So, ito yung isa sa iniisip ko na kahit original na mga profile account natin ay nadadamay, nasususpend, na-disabled na walang reason. Baka dahil nga sa ginagawa na security update or upgrade ni Facebook. So, eto din, siguro yung dahilan kung bakit, 'di ba, mas umu-okay na yung Facebook compared dati na ang dami talagang kumokopya ng mga video natin. Even yung profile is kinakopy para lang, 'di ba, dumaming followers, magkaroon ng engagement or ma-monetize. Pero as part of its aggressive crackdown on spam, bots, and policy violators, this removal aimed to protect real user. So, para nga sa atin ito, yung ginagawa ni Facebook na to na update. And, I don't know, siguro alam naman natin na dahil yung mga update na yan, upgrade na yan, is talaga meron naman problema pa rin naman yan. Hindi naman agad-agad ma-remove na kagad yung mga, 'di ba, mga fake profile, yung mga bots at marami pang iba. So, sana 'di ba, maging top priority to ni Facebook na hindi lang dapat nila i-remove basta, double check muna nila kasi nga nadadamay din yung mga totoo naman ng mga profile, 'di ba? Katulad natin, last June 19 pa tayo suspended until na wala pa rin akong Facebook, pero wala naman ako na violation, 'di ba? And bigla na lang nagkaganon, wala, na-suspend. So sana this coming July 19, bumalik na kasi magwa 1 month na siya. And sabi din dito, pina-prioritize si Facebook yung mga genuine engagement for creators and businesses. Alam naman natin, sobrang dami talagang nag-create ng mga Facebook account, lalong-lalo na nung nalaman nila na pwedeng kumita and for monetization, yung kanilang ginawa na mga fake or new profiles, di ba? Sabi din dito, why fake account removal matter for content creators? Eto, fake account hurt in content in 3 key ways. Number 1, artificial intelligence, like views or follow from bots don't help you to grow. Meron kasing mga profile or even pages, gumagamit sila ng AI or yung mga bot para magkaroon sila ng automatic followers, automatic 10,000 followers. In exchange, di ba, magbabayad sila sa isang services na magbo-boost ng kanilang profile or pages para magkaroon ng number of followers, di ba? So, yan yung isang disadvantage ng artificial intelligence dahil nga sa mga ganitong bots, no? Yan. Pangalawa, ayan, kapag fake account nyo, bumababa yung reach. Facebook system penalize pages with bot follower and suspicious activity. Kahit sabihin mo mag-million of follower ka at kung galing lang yun sa mga bot services, possible hindi kayo magkakaroon ng monetization opportunity. At the same time, pwede kayo masuspend or magkaroon kayong suspicious activity. Lalong-lalo na kung gagamitin niyo yan, di ba, sa masama. And mag-o-offer kayo ng mga services dahil alam niyo naman, pag marami, ang tinitingnan naman talaga natin kung maraming followers. At bago tayo mag-purchase ng mga product or mag-avail ng mga services na ino-offer sa online. So, pwede kasing gamitin yung mga fake account na yan para rin mag-asik ng mga fake news, di ba? O ng mga mga trolls, yung mga ganyan. So, yan yung isa sa dahilan kung bakit ni-remove yan ni Facebook yung mga fake accounts na yan. Ito pa, syempre, kapag fake account, no, at na-determine ni Facebook na
yan ay hindi sa atin or hindi nakapangalan sa atin, delay monetization or for sure, hindi na mamamonetize. Pages interact with fake accounts may be flagged, affecting eligibility for the content monetization BOTA or Reels bonus program. So, yan yung mga dahilan na makakasama sa monetization nyo. So, I suggest kung kayo po ay mag-iisip ng mga content at iisipin nyo mag-create na lang kayo ng fake page or fake profile para lang mag-grow at ma-monetize, possible matatagalan or mahihirapan talaga kayo na ma-aim yung pine-pursue nyo dito sa Facebook. Okay? So, paano naman na-detect ni Facebook yung mga fake account? Ayan, Meta uses combination of, ayan, ito yung mga pan-detect ni Facebook. AI-driven behavior analysis. Okay? So, kung may mga AI na nagkikreate ng mga bots, may AI din si Facebook na panlaban dyan. So, gumagamit si Facebook ng AI-driven behavior analysis. So, in word of behavior, ito po yung mga kakaiba yung mga pinopost, di ba? Panggulo sa Facebook, yung mga ganyan. At maraming pang iba. And of course, machine learning plugging system. Ayan. So, I don't know kung ano ibig sabihin nito, pero siguro may certain criteria para ma-plug nila yung isang profile or page sa kanilang system. So, merong category na sample, itong account na to ay very suspicious, i-plug na yan. Parang ganon, di ba? So, automatic plug na kagad yan as inauthentic profile. Okay? User and admin reporting tools. Siyempre, meron po tayong way para i-report natin yung mga bots, yung mga fake profile, yung mga trolls na, ayan, nag-aasik ng kasamaan sa social media. Okay? So, mass IP sweeper or login anomaly detection. So, sample, yung IP address na sa ibang bansa tapos lilipat na lang bigla. In instant, nag-iiba-iba ng IP address. So, yan yung mga ways ni Facebook para ma-detect kung fake or authentic profile yung inyong mga gamit. So, etong source na to is yan ay galing sa Meta Community Standard Enforcement Report on 2025 Quarter 1. Okay? So, sign ang page ay may interacting with fake account. Baka naman meron na kayong nakakausap ng mga fake or inauthentic profile. So, ito yung mga palatandaan natin kung bakit biglang bumaba yung ating followers dahil nga ni-remove na ni Facebook. Sudden spike in follower from suspicious countries. Ayan, pwedeng tumaas, pwedeng bubaba, di ba? So, ganun yun eh. So, generic or no profile picture in comment. So, usually, ganito naman talaga. Yung mga walang profile or yung bagong gawa pa lang na mga profile, wag nyo na yung i-add sa groups nyo or wag nyo na i-entertain dahil possible fake account yan. Okay? So, comment with spam link or fake giveaways. Yan, makikita nyo sa mga nakapin sa kanilang page, no? Para lang mag-promote ng mga fake products or fake services. Yan yung ginagamit nila. Fake profile din. Unusual traffic from VPN or private virtual network or non-active profile. So, yung mga galing sa different IP address, no, na nadedetect din ni Facebook yan. So, yun. Baka meron na kayo na-encounter na ganyan, huwag nyo na-entertain. Huwag nyo nang replyan, i-report or i-block nyo na lang sila. Okay? So, ito yung tip. If you're running Facebook ads and suddenly gain 500 followers with no engagement equals red flag. Okay, kung ang ways ng inyong pag-a-ads or pagbo-boosting kay Facebook is magkaroon ng followers at wala namang engagement, possible, di ba? Red flag yan. So, nagkaroon kayo ng mga fake followers. Meron kasi nag-o-offer niyan sa online. Ang dami nag-o-offer niyan. Bibigyan ka ng 1,000 followers. Mag-engage lang po kayo sa ganyan, sa baba, mga ganon. So, alam niyo po ba, kahit nag-engage to engage kayo, hindi naman yung magre-retain sa content nyo eh. Kumbaga, ang goal that time is mag-follow sila sa inyo at mag-follow back naman kayo. But again,
yung kitaan dito kay Facebook po, hindi na po matter of views or millions of views. Nakamatter na yun sa engagement-based revenue na. So, kung walang engagement na mangyayari, walang kita. So, napaka-basic lang. So, kailangan nyo talaga dito mag-build ng loyal community sa inyong page or even profile. Dapat talaga pinapalo kayo, sinusundan kayo, or tinatangkilik kayo ng followers nyo. In exchange, no, pwede silang mag-comment, pwede silang mag-react, or even share your videos to their profiles or pages. So, ganun yung totoong engagement. Pero kung nag-follow lang sila, and nag-follow back lang kayo, walang nangyaring engagement. Diba? Hindi pinanood yung videos nyo, hindi pinanood yung reels nyo. So, wala. Possible, zero earnings pa rin po yan kahit monetize kayo. Alright? So, what creator should know this year 2025? Number 1, audit your follower list. Ayan. Mali pala yung basa ko. What creator should do now? Ano yung dapat natin gawin para ma-eliminate natin yung mga fake encounters dito sa mga profiles na, ayan, fake din. I-audit nyo yung followers nyo. Punta kayo sa page, click setting, and click people and other pages. Manually check your suspicious profile. Manually check for suspicious profiles. Example, yung mga walang photos, fake names, o mga walang profile, walang pangalan, inactive timelines. You can ban or remove in a black, clean your community. So, pwede kayong mag-remove ng maramihan. Okay, ito-check nyo lang yon para i-remove yung inyong mga followers na fake, 'di ba? Na walang profile picture, walang name, or inactive na na number ng followers niyo. So pwede niyo i-audit manually. Number 2, kung kayo naman merong mga pages or meron kayong mga groups, no? Meron kasi tayong tinatawag ng auto-approval na pumapasok na lang sa groups nyo, then mga hasik yan ng kasamaan doon sa groups nyo na yon. Pwede nga mismo kahit admins or moderator, pwede nila yung ipasuspend, di ba? Pwede nila yung i-report. Never allow anonymous admins or moderator. Kung hindi nyo makilala yung mga members ng groups nyo, huwag nyo silang gagawing admins or even moderators. Okay? Use pre-approval setting to keep group clean. So, totoo naman. So, dapat meron kayong criteria kung sino lang yung i-allow nyo dun sa group nyo na mag-join. Okay? Number 3, avoid buying likes, followers, or fake engagement services. So, ito yung isa sa pinag-uusapan pa rin po hanggang ngayon ng mga creator. Meron kasi talagang mga creators or mga influencer talaga na nagbebenta or bumibili ng mga followers or even engagement. And then, meron naman sila mga system na ginagawa, nagpapa-giveaway sila or in exchange in GCash, 'di ba? Para lang ma-follow sila doon or mag-follow to follow lang sila. Parang ganon. So, I suggest, no, in case na mag-focus kayo sa pagbili ng likes, follower, or fake engagement, mag-focus na lang kayo sa learnings, no? Learnings kung paano nyo mas mapapaganda yung content nyo, yung videos nyo, yung reels nyo, 'di ba? Pag-aralan nyo guys yung AI, napaka-helpful po ng AI kasi nga, pwede kayong tulungan yan para mas mapabilis yung pag-create ng mga future uploads nyo. 'Di ba? So, I suggest, kaysa gumastos kayo dyan, magbigay kayo sa mga tinatangkilik nyo ng mga creators in exchange na engagement, followers. Mag-aral kayo mag-edit, mag-aral kayo ng AI, mag-aral kayo mas mapaganda yung inyong mga video upload. Mag-aral kayo ng content creation. So, dapat yun po yung ating ini-aim. Kasi nga, kahit tayo is magbayad, nakakuha tayo ng followers, at the end of the day, nagmamatter pa rin yung video. Kasi nga, content creator kayo eh. Kailangan meron kayong ma-produce na content. Kapag wala kayong aasahan na kita kay Facebook, di ba? Meta now plug engagement of bot or binili from third-party services or even organic looking. So, kahit organic looking, pwede tayong maban kay Facebook niyan. Pages can be demonetized or removed from beta monetization invites. Kahit hindi pa kayo monetize at na-detect na kagad yan, automatic mawawala na yung invitation nyo ng content monetization.
once na na-detect yan, na minadali nyo yung pagpaparami ng followers nyo, minadali nyo yung inyong views, di ba? So, possible, demonetization ang kakaharapin nyo. Number 4, ito naman, encourage real interaction. So, dapat talaga i-focus natin kasi nga engagement-based revenue na siya. Sa comments, kung kaya nyo sagutin yan isa-isa or pwede kayo mag-hire naman ng moderator para sagutin yung mga nagko-comment sa video nyo. Pwede nyo i-pa-share yung inyong video or pwede nyo galingan yung tinatawag na hookable 3-second para tumaas yung watch time or yung retention rate. Mas mataas yung retention rate, mas tumataas yung engagement, mas tumataas yung visibility ng inyong video. So pag-aralan niyo po 'yan, yung tawag dito, yung proper use of tag or hashtag, yung caption, 'di ba? Thumbnail para mas maging clickable yung video nyo or mas maging compelling. At pag mas naging compelling 'yan, possible mas maraming manood, mas maraming mag-retain sa video or tapusin yung content nyo. Sabi dito, Facebook now value time spent watching meaningful comments and shares. So, totoo naman po ito. So, sana sundin din natin kasi para sa atin din naman iyan. Focus on community building over vanity metrics. So, si Facebook na mismo may sabi, hindi lang nakadepende kung millions of views or maganda yung inyong insight from the last 30 days. Nagmamatter yan sa engagement. Dapat mas mataas pa rin engagement percentage na nakukuha. Number 5, ito, report yung mga suspicious accounts and comments bot. Meron kasi mga bots na, di ba, nag-auto comment sa inyong mga video. Pwede nyo yung i-report, pwede kayong mag-set ng tawag dito, assistant, yung AI assistant sa Facebook para yung mga certain keywords na ayaw nyong ma-comment is i-restrict na po nung inyong Facebook account. So, pwede po yan. Use the report button or spamming comment or page to see. Ayan, yung mga makikita, yung mga makikita nyo. Meta prioritize mass reporting and flag for investigation. So, again, mas makakatulong tayo sa Facebook, sa community, na mabawasan niya yung mga fake and inauthentic na mga groups or pages or profile. Ito yung example sa Meta World. Merong isang Filipino creator noong 2024 at nakita niya yung monetization delay after running page promotion that brought in 2,000 plus fake profile. So, yun nga, possible di siya na-monetize kasi nga nag-run siya ng page promotion, nagbayad siya sa mga services. Binigyan naman siya ng 2,000 plus fake profile. After niya makareceive ng 2,000 fake profiles, hindi na siya na-monetize. So, ganun po siya, guys. Okay, wag na kayong mag-avail ng mga fake services na paparamihin yung inyong followers. Para lang dito sa monetization, hindi rin kayo mamamonetize. After removing suspicious followers and posting consistent for 3 weeks, they were re-invited to Meta monetization or content monetization beta this last March 2025. After niya daw ma-remove yung mga fake profiles sa kanyang page, bigla na lang siya nagkaroon ng invitation, di ba? So, posible na magkaroon kayo kagad ng invitation dahil nga na-eliminate nyo yung mga fake profiles, di ba? So, mas naging healthy yung page nyo or yung profile nyo. Key to recovery, manual cleanup, reporting, and improving content engagement rate. So, totoo po yun. Kahit po i-check nyo yung inyong mga insight or data, dapat po mas mataas yung engagement rate compared dun sa views nyo. Or mas okay po, mas mataas yung engagement rate kaysa sa views. Alright? So, ito yung conclusion. Sabi dito, Meta 2025 purge of fake accounts is a win for genuine creator. Totoo naman po yun. Yung pag-remove ni Facebook ng 10 million plus na mga fake na profile or pages is para sa atin na mga genuine creator.
and authentic communities para rin sa communities dito kay Facebook. If you're serious about growth, now the time to audit your audience. Kung seryoso kayo na mas mapabuti or maging effective na content creator, isa na din po tayo dapat mag-audit ng page or profile nyo. I-remove nyo yung mga fake na mga profiles, fake na mga page na na-follow nyo or nakalagay dyan as followers nyo. So, i-remove nyo na kaagad. A cleaner community equals faster monetization access, better reach, and high trust from Facebook algorithm. So, maraming salamat. Hopefully, marami kayo natutunan. At sana hindi po kayo isa sa nagkaroon ng mga suspicious activities dahil sa mga fake or yung mga buying ng mga followers or engagement. So, itigil na po natin yung mga pagbili ng mga pag-avail or pagbili ng mga ganyan services. Kasi kung ina-aim natin is talagang monetization dito, content monetization dapat, no, content. Ibig sabihin, kailangan nyo mag-produce ng content. Kung magbabase lang tayo sa mga big content creator na bigyan tayo ng followers, yung mga followers nila bibigay sa inyo in exchange po na mag-join kayo sa kanilang mga live, di ba? So, mahirap po yun. At the end of the day, dapat meron kayong mga content or high quality and engaging content na ma-produce kung gusto nyo kumita or mas maging effective ng content creator. So, yun lang guys. Maraming salamat. Kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe. Click the bell icon para sa mga next upcoming video natin, manonotify po kayo kagad. See you again sa next video. Bye-bye.